mag-change ng membership status kay PhilHealth from employed to voluntary or voluntary to employed? Hi everyone, it's me Angel again. Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like this video and i-click mo na rin ang subscribe button. Okay, ang ating video for today guys ay request ng ating isa sa mga subscriber kung paano daw mag-change ng membership status kay PhilHealth from employed to voluntary. Okay, so una guys, punta ka lang sa iyong Google at i-search mo ang PMRF Form 2024. So lagyan mo ng year guys ha, para just in case na meron silang updated na form, yun ang lalabas sa iyong website. I-click mo lang tong PMRF. So ito ng kanilang form. Meron dito guys sa right side ng download, no? So pwede mo tong i-download, i-print, tapos fill upan mo. So nakikita nyo dito sa taas ang PhilHealth Identification Number. So, ilalagay mo dito ang iyong PhilHealth number. And then, sa purpose naman, i-check mo atong updating or amendment. And i-fill up mo lang lahat to guys. So, dito sa number 1, personal details. So, sa member, last name, first name, middle name, spouse. Okay, lahat guys na nandito. Okay, date of birth, place of birth, sex, civil status, citizenship. Meron ditong national ID number. Optional naman to. So, pwede nyo lang dyan i-leave it blank. So, TIN number. Optional lang din po yan. Kung wala kayong TIN, just leave it blank. And then, your address and contact details. And then, sa number 3 is declaration of dependents. So, kung meron kayong gusto i-update doon sa dependents nyo, fill upan nyo po ito. And then, dito guys, sa member type. Okay? So, dito, kung gusto mo namang mag-employed ka na, so, dito ka po sa self-earning individual, no? Dito ka sa individual. I-check mo lang po yan. Para doon sa mga employed to voluntary to, guys. Okay? Pero doon sa voluntary to employed, so, walang problema po yan dahil ang magre-report po sa inyo niyan is your HR. So, sa company po yan through ER2. So, i-report lahat po ng newly hires, i-report po yan ni HR kay PhilHealth through ER2. Para ma-change din po ang status niyo. Dito sa monthly income, ayan, i-check nyo lang to kung magkano bang income nyo. Yung estimated lang, so wala namang problema dyan. Proof of income, actually, pwede nyo namang i-NA kung wala, no? Pero ako dati, naglalagay ako ng online selling. So, depende na lang sa inyo guys kung ano ilalagay nyo. Meron pa yung sari-sari store or online selling, ganyan. So, dito sa number 5, updating or amendment. So, change or correction of name, no? Lahat to guys, kung kailangan nyong i-update. Alright? So, nandito lang din. Basta lahat ng kailangan nyong i-update kay PhilHealth, kahit hindi lang tungkol sa membership type, so ito din yung form na gagamitin nyo. Ito naman sa baba, member signature over printed name and date. Actually guys, ito pala ha, kapag magsulat kayo, kailangan capital letters lahat and black ball pen. So, huwag gumamit ng red or blue. So, black ball pen po ang gamitin and all capital letters. And kapag okay na po, mag-provide ka lang ng 2 copy niyan para may copy ka rin, no? Tatakan yun ni PhilHealth para may copy ka rin ng sayo. And nga pala guys, doon sa mga married na from employed to voluntary, so magpaano lang kayo guys, magpa-dependent lang kayo sa husband nyo para wala na kayong babayaran monthly kay PhilHealth. Okay? So, any sa inyong couple, kung married kayo and isa sa inyo may trabaho, isa wala. So, yung walang trabaho po, gawin mong dependent sa PhilHealth para wala siyang monthly contribution sa PhilHealth. So, pupunta ka lang sa PhilHealth na malapit sa'yo, magdala ka lang ng iyong valid ID. So, yun lang talaga, valid ID tapos itong form. And then, once na okay na po ito guys, na-update na ni PhilHealth, bibigyan ka po nila ng MDR and updated na PhilHealth ID. So, automatic po talaga yun, nagbibigay sila ng PhilHealth ID. Madali lang kasi ang PhilHealth ID sa kanila guys, dahil hindi naman naka-PVC. So, printed lang yun. So, ang dali lang talaga nilang gawin din. At doon naman, sa mga walang kakayang mag-print, no, meron namang form ito si PhilHealth guys. So, pwede naman doon na kayo kay PhilHealth humingi ng PMRF, doon kayo mag-fill up, no. Mas maganda lang kasi na pagpunta nyo dun ba, complete na yung mga documents, filled out na, hindi na yung pupunta kayo doon, tapos doon kayo magsulat-sulat, di ba? So, mas maigi din kung meron namang printer dyan na malapit lang sa inyo, magpa-print pa lang din kayo ng form, and fill upan nyo bago kayo pumunta sa PhilHealth. Okay, so ganun lang kadali guys, mag-change ng membership type kay PhilHealth. If you have any questions, just comment below. If you have request content guys, naggagawan ko ng video, just comment below and gagawa natin yun. Okay, so thank you so much for watching everyone.